Good day sa inyo, netizens. Maraming nagtatanong sa akin ano nga ba yung motor na may re-recommend ko sa mga undertall o hindi biniyayaan ng height or in short, shorter riders. Ipapakita ko sa inyo ngayong araw. Tara! Ito na nga, netizens, ang Yamaha Mio Sporty. Alam nyo ba, netizens, na isa ang motorsiklong ito sa mga pinag-aralan at marami ang natuto dito magmaneho. Bakit? Good for beginners kasi kapag mababa ang seat height at saka magaan ang motor. Bukod pa dyan, napakaganda rin ang aesthetic ng isang to. Tingnan natin. Kasama nga natin ngayon, netizens, ang latest model ng Yamaha Mio Sporty. Yung iba nga tawag dito Salty kasi may combination na siya ng Mio Soul at Sporty. Yung bandang likod, kapares ng sa Soul at itong unahan naman is Sporty. Kumbaga combination na siya compared dun sa previous generation. At kung makikita nyo, sobrang presentable niya kapag kagagala tayo with friends, lalong-lalo na sa mga beginner riders kasi mag-e-enjoy kayo maneho ang isang to. Sobrang dali lang niyan dalhin. And kung makikita nyo, sobrang ganda din po ng kanyang plastic parts or yung mga fairings na tinatawag. Kapag pinindot ko siya, very malleable or flexible siya. Nagbe-bend, kaya kapag just in case lang na ma-aksidente ka or matumba mo yung motor, hindi siya agad-agad mababasag. Ganun kaganda yung quality niya. Sa unahan naman, meron tayong napakamabisa na single hydraulic disc. Kaya kapag pumreno ka, instant yung stopping power. Very minimal lang yung kanyang design. Nagustuhan ko kasi ang labanan ngayon sa mga premium bikes ay yung matte fairings. At itong isang to is matte blue. Minimal lang yung decals niya. Meron lang nakalagay dito na Mio. And then dito is Sporty. Tapos may Yamaha emblem. Tapos pasasalamatan mo na nandito yung headlight kasi sabay yan kapag ka lumiliko ka. Let's say lumiko ka sa kanan, lumiko ka sa kaliwa, sabay mo makikita yung kalsada lalo-lalo na kapag madilim. Unlike kung andito yung headlight, kailangan buong katawan ng motor yung mailiko mo bago mo makita yung kalsada. Stig, di ba? Maniwala ka sa hindi, netizens, parang may magic ang motorsiklo na ito. Kasi kung makikita nyo, meron siyang napakalawak na legroom. Isa to sa may pinakamalawak na legroom. Kaya kahit tall riders, pasok na pasok pa rin ang motor na to. Hindi lang siya pang short riders, pang tall riders din. In fact, mas madami nga ako na ilalagay na gamit dito kapag namimili ako. And kung makikita nyo yung design niya, pang everyday commute talaga kasi may mga convenience siya na ganito kagaya ng mga bulsa. Tignan nyo dito sa isa, merong maliit na bulsa. Kasya dito yung mga easy access like coins. Lagay natin dyan. Kapag may babayaran ka, let's say, sa mga subdivision, di ba, minsan may bayad yung pagpasok. Kuha ka lang dyan, easy na. Okay, pagka may bayad sa parking, dito agad, mabilis kuhanin. At magugulat ka kasi napakalalim netong kanyang kaliwang bulsa. Tingnan natin kung kasya aking iPhone 14 Pro Max. 1 terabyte. Oh, di ba? Sobrang lalim niya. So, hindi ka mangangamba na kapag ka umuulan and on the go ka, kung saan mo mailapag yung cellphone mo. Dito lang, pasok na pasok na. Hindi alanganin na baka malaglag kapag bumabiyahe. Astig, di ba? Isa pa sa nakakatuwa sa kanya, netizens, hindi siya tinipid pagdating sa mga materials. Kagaya ng seat. Yung seat yung pinakagamit na gamit natin kasi dito tayo umuupo. Tingnan niyo naman yung kanyang seat cover, netizens. So, super premium looking. May mga dotted material siya dito at two-tone pa. Wala lang siyang stitches, pero I think this is more on the durable side or kapag ka tumagal, mas malas yung tendency na mas matagal to ma-worn out or mapunit or ma-damage. Ang ganda yung material niya. And the upholstery of the seat, yung pinaka-cushion niya or kutsyon, hindi rin tinipid. Kung makikita nyo, napakalambot. Kaya even mag-angkas ka, makukomportablehan sa motor na ito. Super minimal lang din ang kanyang gilid. Makikita nyo, meron lang ditong Mio na emblem. Naka-emboss yan, 3D emblem yan. Kapag ka ganyan ang nakalagay sa motor, ibig sabihin, on the premium side yan. And then Sporty, decals as well. Yung mga inner fairings niya, matte black, sobrang elegante tignan. And tinake for consideration nila na kapag bata yung aangkas, meron din siyang tapakan dito. Ngayon, pag adult naman, meron siyang isa pang tapakan. And one thing na dapat yung malaman sa mga motor nowadays, wala na silang kickstart. So, ngayon, ang Mio Sporty, meron pa siyang kickstart. So, just in case madiskarga yung baterya ninyo, no worries kasi may backup na kickstart. Ito yung sinasabi ko sa inyo, netizens, na likurang bahagi niya. Yung pinakapuwetan niya, napakapogi kasi alas kamukha talaga siya nun sa Mio Soul. Kaya nga siya tinawag na Salty, di ba? At the same time, meron tayo ditong unit swing na suspension. Maganda yung feedback niya sa mga bumpy roads. Naka-drum brakes naman tayo sa likod at ang pinakamahalaga, IRC yung tatak ng tires niya. Ibig sabihin, kilalang brand ito na makapit kaya kahit straight, paglabas mo sa kasa, hindi mo na kailangan magpalit ng gulong. Yan kasi nowadays yung kadalasan na problema nating mga riders pagka bumibili tayo ng motor. Dito sa mga gulong sila medyo nagbabawas ng presyo kaya madulas yung mga stock na gulong most of the time. Pero itong Sporty, naka-IRC na. Kaya even 1 year gamitin mo to, no need magpalit. Sulit na sulit talaga, di ba? Even dito sa side na to, netizens, hindi tinipid yung tambucho niya. Kita nyo naman yung heat guard niya.
yung mga kapatid niya or mas malalaking motor sa kanila, yung heat guard nun super plain lang. Pero itong isang to, yung heat guard niya, merong stainless steel dito na naka-incorporate. Ganun ka premium looking ang Mio Sporty. Small details pero it counts kasi nakakapogi o nakakadagdag talaga sa aesthetic. Ito yung sinasabi ko sa inyong selling point niya, Nerices. Kung makikita nyo, super flat-footed ako sa motor na to. Believe it or not, even yung pamangking ko na nasa 4 flat, dito natuto magmaneho, ganun siya kababa. Ang kanyang seat height is only 745mm. Walang problema talaga, even lady riders kaya matuto magmaneho dito. Napakagaan, madaling i-maneuver, dahil meron lang siyang weight na under 100 kilograms. And to be exact, 94 kilograms lang. Sobrang gaan niya para sa isang motorsiklo. Kaya sigurado, walang kahirap-hirap at di ka pagpapawisan na matuto sa isang ito. Pagdating naman sa power output, meron itong 5.7 kilowatts at 8,500 RPM, habang maximum torque naman na 7.2 Newton meter at 5,500 RPM. So even in the long run, hindi ka mabibitin sa speed and acceleration ng motor na to. At the same time, kung beginner ka naman, hindi ka ma-overwhelm na tipong pagpiga mo, may iwan ka kaagad. Saktong-saktong timpla lang pang everyday commute and goods na goods talaga para sa mga baguhan. At hindi pa dyan natatapos yan, Nerices, kasi nakikita nyo tong susi niya. Kapag sinuksok mo siya dito at sinusian mo, yun, bubukas at meron pa siyang storage sa ilalim ng upuan. Dito sa kanyang seat storage, Nerices, kasyang-kasya yung inyong bag. Pwede mo siyang ilagay diyan. O, diba? Pwede ka nang bumiyahe nang walang bit-bit-bit-bit, mas magaan sa pakiramdam. At the same time, sa mga magtatanong, paano yan, sir? Hindi kasya yung full face helmet. Worry not, kasi meron din siyang hooks na designated para dito mo na lang isasabit yung helmet mo kung hindi kasya dito sa upuan. Lalo na kung papasok ka sa mall, pwede mo pa rin siyang iwang. Kasi pag sinarado mo yung upuan, hindi na siya basta-basta makukuha or mananakaw kasi nakalock sa loob. Galing, diba? At dalawa yung hooks niya, just in case meron kang angkas. Dito mo rin matatagpuan, of course, yung kanyang 4.1 liters na fuel tank capacity. And kung makikita nyo yung grab bar niya or pinakakapitan ng angkas, very sturdy or napakakapal. Kaya very reliable ito kahit na mabilisan ng takbo. Pero syempre, gagamitin mo ba to kung pwede namang yumakap sa yung angkas mo? Sigurado ako, Nerices, na nagustuhan nyo na to. At baka pag tinuruan nyo yung mga misis nyo nito, hindi na umangkas sa inyo kapag long ride. Makiisa na rin siya, di ba? Very compact at goods na goods for beginner riders. At ay isa pa sa magugustuhan nyo sa kanya, very affordable din po ang motor na to. Pero siya ngayong SRP na 71,400 pesos. Kung gusto mo naman mag-installment, magda-down payment ka lang ng 3,500, may uuwi mo na to. And then magmamatic ka for 3 years, of course, ng 3,444. Ganun siya ka-affordable. And isa sa may re-recommend ko is kung kukuha kayo ng motor, mas madaling ma-approve dito sa mga motor trade branches. Napakabilis lang ma-approve, sobrang bilis lang ng proseso, may uuwi mo agad yung motorsiklo mo nang walang kahirap-hirap. Lalo na kung gustong-gusto mo na or excited ka ng sakyan, syempre ayaw mo na ma-proseso, di ba? So isa ito sa may re-recommend kong dealership. Visit nyo, available ang Mio Sporty sa lahat ng motor trade branches all over the Philippines. Once makakuha na kayo ng sarili nyong unit na Mio Sporty, itag nyo ako para alam ko na isa ako sa nakatulong sa inyo para makapag-decide kung ano yung mga motorsiklo na the best at swak para sa inyo. Para makasali sa Paskong Fanalo Kamoto Promo, bumili lamang ng Yamaha Mio Sporty, Mio i125 or Mio Soul i125 at manalo ng mga papremyo. Dahil dyan mga kamoto, visit na sa pinakamalapit na Motor Trade Yamaha 3S Shop. Let's go! Yun lang, Nerices. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a heart. Follow this page for more. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Goodbye now.